As I promise, eto na yung utang ko sa inyo mga B, my very own ube cake flan recipe. So let's start. You will need half cup of all-purpose flour, half cup of cake flour, half tablespoon of baking powder, half teaspoon of baking soda, and half teaspoon of salt. Ito yung mga dry ingredients natin. Mix and then set aside. For the meringue naman, we will need 4 pieces of egg whites. Ganito ako mag-separate ng egg yolk, pero hindi ko sinasuggest to. Kasi minsan pag hindi fresh yung eggs, nababasag siya, sumasama siya sa egg white, hindi siya magandang i-beat. And kadalasan, yun talaga yung nagiging reason kung bakit bumabagsak yung mga chiffon cakes. Para sa wet ingredients natin, lagay lang kayo ng 1/2 cup of water, 1/4 cup of oil. I'm using canola oil, pero pwede kayo gumamit ng mga vegetable oil, palm oil, coconut oil. And then may nakita ko yung chiffon cake oil. Siguro mas maganda rin yun. Mix nyo lang lahat yan hanggang sa ma-incorporate lahat ng ingredients. And kung napapansin nyo, una pa lang hindi ako nagsisift ng mga dry ingredients. Kasi ang ginagawa ko, hahaluin ko muna siya lahat. Doon pa lang ako magsisift just to make sure na wala talaga siyang buo-buo na matitira. Ganyan din yung process ko pag gumagawa ko ng mga moist chocolate cake. For the flavoring, I'm using Bakersfield Ube Flavorade, 1 tablespoon. Ang gusto ko kasi rito, very pigmented yung kulay niya and yung flavor niya napaka-natural. Also, you can add vanilla extract pala, but optional. Next, proceed tayo dito sa meringue. Hindi na ako naglalagay ng cream of tartar. Ewan, hindi ko nakasanayan eh. So far, wala naman nagiging problema sa mga chiffon cakes ko. Beat at high speed, then naglagay na ako dyan ng 1/2 cup of white sugar. Doon pala sa dry ingredients, hindi ko na isama doon, pero nag-add ako doon ng 1/4 cup of sugar. Pero ilalagay ko yung recipe doon sa pinakadulo. Screenshot nyo na lang. Pag na-reach nyo na yung ganyang soft peak, goods na yan, and we can proceed na doon sa folding ng ube butter natin sa meringue. Ganito ako mag-mix ng butter and meringue. Nagamit muna ako ng whisk kasi mas madali to sa akin bago ko siya gagamitan ng rubber spatula for folding in na. Just make sure hindi nyo ma-overmix to mga B kasi ang tendency niyan magiging dense siya. Hindi natin ma-achieve yung lighter texture na dapat, 'di ba? Ganun yung chiffon cake tsaka yung fluffiness niya. By the way, nag-preheat na pala ako ng oven dito bago ako mag-start and then pin-repair ko na rin yung 2 pans. Ang size nito ay 7x3. Sakto din siya doon sa tatlong 5x3 size na round pans. Tap na lang siya ng konti para mawala yung mga air bubbles sa ibabaw. Then isasalang natin siya sa oven at 120 degrees for 20 minutes. Hayaan nyo lang siya maluto doon and iwas-iwasan nyo yung pabukas-bukas ng oven. Otherwise, babagsak talaga yung mga chiffon cakes nyo. After 20 minutes, ayan, nag-toothpick test tayo and pinalamig ko na siya for 30 minutes and dara, di ba? Napakaganda ng texture niyan, promise. And para sa ating ube mousse and icing, ang gamit ko rito ay ACC and Everwheat of course, at saka yung ube flavorade. Depende na sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyong ube. Ang ratio ko rito ay 250 grams nung ACC whipping cream and then 1/4 cup nung Everwheat. Yung procedure nung paggawa dun sa ACC, nandun siya sa pouch, pakicheck nyo na lang. Then para naman dun sa filling, naglagay ako dun ng yema or you can also use yung fudge it nung Bakersfield o kaya man yung caramel, masarap din siya. Yung iba nakikita ko, naglalagay pa rin sila ng leche flan dun sa pinakagitna. Kaya lang tinry ko siya minsan, parang na-overpower na nung leche flan yung buong flavor ng ube cake. Pero depende pa rin sa inyo, sa panlasa ninyo kung gusto nyo yung medyo maraming leche flan or kaya kung magpapagawa kayo sa bakers, pwede nyo silang sabihan kung ano yung prefer ninyo. By the way, itong recipe ko ay based sa panlasa ko kasi ayoko nung masyadong matamis. So, balance lang lahat siyang magmula sa cake, sa icing, sa filling, and sa leche flan. Pero of course, kung ano man yung prefer nyo, pwede kayo mag-add ng sugar. So, ayun, sa lahat ng gusto pang mag-grab ng recipe na to, feel free to screenshot and thank you for watching. Bye!